Okay, so good day guys. So continuation to nung um integral calculus siyempre yung use substitution of algebraic function by factoring. Okay, so konting review tayo sa factoring na formula. Itong ating a plus b squared is equals to a squared plus 2ab plus b squared. Then a minus b squared is equals to a squared minus 2ab plus b squared. So and so on. Okay, i-review ng apat na to. So, marami pang formula na alam ko. Meron pa yung a squared minus b squared is equals to a squared, a plus b, a minus b. So, yan. Meron pang isang formula na ganyan. Okay. So, let's start with example. So, dito, given natin is c squared plus 2c plus 1 dc. So, let's try the method na tinuturo ko yung trial and error method. So, dito pwede natin itong i-try na u. Let u is equal to c squared plus 2c plus 1. So, d over du. D over dc pala. So, d over dc of u is equal to d over dc of c squared plus 2c plus 1. So, magiging du over dc is equal to derivative of z squared with respect to z plus derivative of 2z with respect to z and derivative of 1 with respect to z. Okay, so magiging du over dz is equal to, ito derivative ng z squared is 2z. Ito derivative ito ay 2. Okay, ang kailangan natin ay du. So, kasi kung natatandaan nyo, okay, sa aking lecture, kung x gagawin natin in terms of u, ang dx gagawin natin in terms of du. Okay, so yun. So, since ang kailangan natin ay du, edi kailangan natin ito matanggal. So, dito, ang ginamit natin sa sample na to ay z. So, ibig sabihin z, gagawin natin u, and dc, gagawin natin du. So, kung titingnan po natin, ang du po kailangan natin, naka-du over dc siya. Ibig sabihin, para maging du lamang siya, i-multiply natin both side by dc. Okay, cancel. So, d is equal to 2z plus 2 dc. Okay. Ngayon, i-try natin i-substitute na ngayon kung pwede nga yun. So, c squared plus 2z plus 1 dz is equal to yung z squared plus 2z plus 1 natin ay equal sa u. Then, yung dz, okay, kung nakita po nyo to, itong part na to, okay, ang kailangan po natin ay dc lamang, pero po, meron po siyang kasamang 2z plus 2. So, para po mawala yung 2z plus 2 kasi dc nga yung ating gagawin in terms of du, hindi kailangan natin siyang divide ng 2z plus 2. Both side. Okay. Both side po yan. So, ito ay makakancel. So, ibig sabihin, dc pala natin ay equal sa du over 2z plus 2. Okay, so, ibig sabihin, so dz, okay, magiging du over 2z plus 2. So, remember, kapag nagpalit ka ng use substitution, kung gumamit ka ng use substitution, ang makikita mo lang dapat na variable ay u and du lamang. So, pagka may nakita kang ibang variable, okay, other than u and du, ibig sabihin na mali yung ginamit mo na u. So, dito nakita po natin, meron po tayo dito c plus dc. Okay, so ibig sabihin, mali po yung nagamit natin u. So, wala po tayong ibang pwedeng gawin. Kasi yun ay, yun na yun. Okay, so may isa pang method wherein ito, pwede ko siyang gawing gamitin ko yung isang method na pagsama-sama, paghiwalayin. I think it's formula number 4, yung pwede ko siyang gawin, i-apply yung integral of f1x plus f2x plus 1, 2, 3 fnx.
dx is equal to integral of f1x dx plus integral of f2x dx plus hanggang f3x dx. So, pwede to. Pero halimbawa, sa instruction, bawal gamitin yung ganong formula. Okay? Sabi sa problem, kailangan U substitution ang gamitin nyo. Okay? Dapat U substitution, hindi susunod kayo. Kung halimbawa, ganun ang scenario, eh di, walang ibang kundi ito, hindi mo ito pwedeng gawin yung nga. Kasi nga, as you can see, ang naging result natin ay meron parang Z dito. So ngayon, isa sa first method ay gagamit tayo ng factoring. Okay. So, ibig sabihin, kailangan yung i-review ang factoring. Dito, sa saliman ito yung common na ginagamit. So, yung iba, kayo nang bahala mag-review. So, dito, kung napansin nyo, itong z squared plus 2z plus 1, kung nakita po ninyo, ang pinaka-highest exponent ng variable natin is z squared. Okay, dito, may z squared, may a squared. Ang problema dito, nakamultiply siya sa a and b. Okay, yung a and b dapat ay nakamultiply sa, kung ang ginawa mo yung, so, ibig sabihin, may other factor na nakamultiply dito. So, pangita na yung ating ito ay hindi natin pwede gamitin. At saka ito sa example na to. Dito, ganon, hindi rin pwede kasi kung nakita nyo po dito, dalawang term lang ito. Ito ay tatlong term. So, ibig sabihin, hindi rin pwede. Okay, try natin itong isang to. A squared minus 2ab plus b squared. So, ito, pwede sana kasi isa, dalawa, tatlong term. Ito, tatlong term. Kaso, ang problema dito ay mayroong minus. Ito ay positive. Both positive po yung in between ng kada term. Okay, so dito, ibig sabihin, itong equation na to, ang pwede natin gamitin. Itong kauna-unahan. Ay tatlong term, then in between ng mga term ay plus. Okay, so try natin kung yun nga yun. So, let's say yung z squared plus 2z plus 1, i-assume po natin siyang in terms of a squared plus 2ab plus b squared. Try natin. Ibig sabihin, yung z squared pa natin, equal sa a squared. So, kung kukunin natin po ang square root niyan, ang square root na yun ay a is equal to z. Next, yung b naman, so ito yung ating a squared. Okay, ito yung ating a squared, ito yung ating 2ab, at ito yung ating magiging b squared. Okay, so ang b natin, ang b squared po natin ay, let's say, equal sa 1. Kapag yun yung square root niyan, b is equal to 1. Then, i-check natin itong 2z na to. So, check natin kung siya nasa form ng 2ab. So, 2, okay, 2 times a, ano ba ang a natin? Ang a natin ay z, then ang b natin ay 1. Therefore, ang 2ab natin ay equal sa 2z. So, parehas po. So, ibig sabihin itong trinomial na to ay nasa form ng ganitong form, a squared plus 2ab plus b squared, which is equal to a plus b squared. Okay? So, i-apply po natin itong factoring na to. So, balik tayo doon. So, therefore, yung ating z squared plus 2z plus 1 dz is equal to integral of, okay, so, dito nakita nyo naman na yung z squared plus 2z plus 1 ay equal sa a squared plus 2ab squared, which is equal to a plus b squared. So, ano yung a natin? Na nakuha, ang a po natin ay z plus a plus b, ang b po natin ay 1 na naka-raise na 2. Then, dz. Ngayon, so, try natin kung pwede natin gumamit ng u. So, dito, sa part na to, ang magiging unit ni ito, wala namang iba. So, let u is equal to z plus 1. So, d over dz of u is equals to d over dz of z plus 1. Therefore, du over dz, ito ay equals to 1. So, yan. So, kung kailangan natin i-d, so kailangan natin i-multiply both sides by dz. Therefore, ang d natin ay equals sa dz. Okay. Ngayon, i-try po natin by u substitution, kung pwede na. So, integral of z, so ang z plus 1 po natin ay equal sa u.
Then, naka-raise sa 2. Then, ang DC natin, kung nakita po ninyo, ito yon ay equal sa du. Ito ay nasa form na integral of u raised to n du. Therefore, pwede natin gamitin yung formula para dito. So, u raised to n plus 1, kung naalala nyo, over n plus 1 plus c equals, ano ba yun natin? Yun natin ay z plus 1, so 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c equals z plus 1, magiging 2 plus 1, 3 to, cube over 3 plus c. So, ito po yung ating magiging sagot dyan. Next example, okay, so ito naman, factoring ulit tayo. So, lagyan natin ito ng integral. 4x raised to 4 over 3 plus 8x raised to 2 over 3 plus 4x raised to negative 1/3 dx. Okay, so dito, tingnan natin kung magagamit natin yung trial and error method. So dito, pwede po tayong mag-try. Pwede itong gawin natin u. Or, pwede rin ito. Okay, itong dx na ito, hindi nyo pwede gawin u kasi as you can see, may d na yan. Okay, so ito magiging du nyo. Okay? So, let's say, ang ginawa nyo ay ito. Itong x raised to 1/3. So, let u is equal to x raised to negative 1/3. So, kapag pinuha nyo yung du nyo, ay negative d over dx is equal to negative 1/3 ay x raised to negative 1/3 minus 1. So, magiging negative 1/3 x raised to negative 1/3 minus 1 po equals to negative 4 over 3. Okay, so du over dx. Then, multiply both sides by dx kasi kailangan natin ay du lang. Dx. So, cancel to. Therefore, ang du natin ay equal sa negative 1/3 x is a negative 4 over 3 dx. Okay. So, bagay So, dito, kung titignan nyo, yung u natin ay x is to negative 1/3 integral of 4. May x is to 4 over 3. Mahirap po yung i-convert sa u. Pwede. Ang gawin nyo lang dito sa u, ang u natin i-divide x is to negative 1/3. Dito ay ating i-multiply by raised to. Pwede yan, pero pwede naman to. U is equal to x is to negative 1/3. Pwede nyo siya sa negative 4. Ito magkakaroon din ng negative 4. So therefore, u raised to the negative 4 is equal to x raised to 4 over 3. So, ibig sabihin, yung ating x raised to 4 over 3 magiging u raised to the negative 4 over 3. Ito nga ba? I mean, u raised to the negative 4. Ito po yun, no? Plus 8. Ito, x is 2 over 3 pwede rin ito. So, let's say, ang u natin kanina ay ano, x is to negative 1/3. So, ang kailangan natin maging 2/3, edi lagay natin ito na exponent na negative 2. So, therefore, u raised to the negative 2 is equal to x raised to, magiging 2/3 to kasi negative 1/3 times negative 2 magiging 2/3 to. Plus, x raised to 2/3 is equal to u raised to negative 2. Plus 4 times x raised to 2/3 which is u. Then, ang dx natin, ito naman. Okay. So, ito, ang kailangan natin ay dx. So, ibig sabihin, kailangan po natin itong i-divide both sides by negative 1/3
x raised to the negative 4 over 3. Ito ganun din. So, therefore, ang dx natin ay equals sa du over negative 1/3 x raised to the negative 4 over 3. This is equal to, ito pwede natin gawing negative 3 na lang, du over x raised to the negative 4 over 3. Okay, so ito ang ating magiging dx. So, substitute po natin siya dito. Ang kailangan na lang natin ay dx, so therefore, ang dx po natin ay equal sa negative 3 du over x raised to the negative 4 over 3. So, as you can see, meron pa rin tayo ditong x. So, dapat, sabi ko nga, dapat lahat na makikita natin na value after u substitution ay u and du lamang. So, ibig sabihin, mali yung ating nagamit na u. Okay, so mali yung try natin. So, kapag ito po yung ginamit natin u, mali rin po ito. Halimbawa, ito yung ginamit na u. Okay, try. Medyo mahaba yung video natin. So, hindi rin siya pwede. Kasi, mapakita ko lang sa inyo, mangyayari yan, magkakaroon po ng x na x raised to 1/3. Okay, may exponent, mayroon po sa coefficient. Then itong 8x 2/3, magkakaroon siya ng exponent na okay, x raised to negative 1/3. So, plus, yan. So, as you can see, yan, mahirap po. So, pakitry nyo po at ang lalabas hindi rin siya pwede. Kasi kalalabasan niyan, pagdating sa dx, magkakaroon pa rin yung dx nyo, magkakaroon pa rin ng equal, magkakaroon siya ng over x raised to blah blah blah. Okay? So, dito, ang magandang gawin natin, so wala tayong ibang choice, kundi gumamit ng ibang method, okay, na natutunan natin sa algebra. Okay, so kaya dapat medyo maalam kayo sa algebra, yung mga naituro sa inyo, kasi magagamit natin sa dito. Una-una, yung factoring. Okay, so dito, pwede ko siyang, yung ating given na integral of 4x raised to 4/3 plus 8x raised to 2/3 plus 4 times x raised to the negative 1/3 dx. Dito, pwede kong i-factor out yung 4. So, magiging 4x raised to 4/3 divided by 4. So, may iwan na lang yung x raised to 4/3 plus, okay, plus kasi ito, 8x raised to 2/3 divided by 4. So, ito magiging 2x raised to 2/3 plus 4 divided by 4. Ito ay magiging 1. Then, dx. Okay, so, kapag sinubukan nyo itong ginawang u, hindi pa rin po ito pwede. Pwede try nyo. Kasi kanina pinakita ko so yung x raised to 4/3 at saka yung x raised to 2/3 magkakaroon siya ng saan yan? Ito magiging du niya. Ang du niya ay magkakaroon ng x 1/3, x negative 1/3. Ibig sabihin, after makuha nyo yung dx, may over, yung du natin yung du over negative ito. So, hindi rin pwede. Ngayon, ito ulit natin. Okay. So, dito, gumamit na ako dito ng factoring. Okay. With factor out. Dito, factoring na sunod na gagawin ko. Okay. Ngayon, i-try natin. Ano ba dito? So, as you can see, meron tayong tatlong term. 1, 2, 3. So, dito sa nauna natin ang pwede lang natin gamitin ay ito. Kasi ito yung plus plus, tapos tatlong term. Yung iba hindi na pwede. Okay. So, ito yung ating tinitingnan na yung 4 na to, wala na yan. Napakadawat na natin. So, ang ating focus ay ito sa tatlong term na to. So, yung ating palang, try natin yung ating a squared plus 2ab plus b squared ay pwede ba siya sa x raised to 4 over 3 plus 2x cubed, 2x raised to 2/3, sorry, plus 1. Okay, try natin. So, therefore, ang a pala natin ay yung x raised to 4/3, yung b natin ay equal sa 1, and then yung ating 2ab ay equal sa 2x raised to 2/3. So, tingnan natin kung lahat ay lalabas na nasa ganitong formula. So, ang i-square natin ay x raised to 4 over 3. Okay, so pag i-square nyo yan,
Ngayon po natin ay equal sa x raised to 4 over 3. Ito hindi na rin direct na makukuha. Kailangan itong square root na to ay gawin natin in terms of exponent. Ito ay equal sa 1/2. Okay, by applying a raised to m, tapos nakapower pa siya, pwede mo gawin natin a raised to m times n. Ibig sabihin yung exponent natin, pwede natin i-multiply. So, x raised to 4/3 times 1/2. Okay, ang a natin ay x raised to, yun ay 2/3 na lalabas sa sagot. Okay. Next, yung b naman natin. Ang b squared natin ay equal sa 1. Ito part na to. Okay, pag tinan yung square root niyan, yung b natin ay equal sa 1. Okay, ang sunod natin i-check, itong 2ab na to kung equal nga ba sa 2x raised to 1/3. So, 2ab is equal to 2. Ano bang a natin? Ang a natin ay x raised to 2/3 at yung b natin ay equal to 1. So, therefore, ang 2ab natin should be equal to 2x raised to 2/3, which is equal to 2x raised to 2/3 na. Ibig sabihin, itong x raised to 4 over 3 plus 2x raised to 2 plus 1 ay nasa form ng a squared plus 2ab plus b squared. Okay, so therefore, ito equals sa 4. Okay, ano nga itong a squared plus 2b squared? Ito equals sa a plus b squared. Okay, ito po yan. Ito po, yan. So, ito yung formula na yan. So, try natin. So, magiging a plus b. Ano ba ang a natin? Ang a natin ay x raised to 2/3 plus ang b natin ay, ano yung b natin? 1. Okay. Na naka-raise sa 2. Yan. So, yun na. Times dx. Sorry, ito ay nakalimutan ko dito yung x raised to the negative 1/3 dx. Sorry, x raised to negative 1/3 dx. Okay. So, balikan natin. Dito, ayan, pwede na tayong mag-try ulit. Again, itong x raised to negative 1/3 hindi pwede kasi ang kalalabasan po niyan ay magiging d yun yan ay sabay. Napakita ko kanina. Ito po mangyayari dyan. Naka-negative 4 over 3 yung ating dx. So, ibig sabihin, hindi natin pwede i-try itong yung x raised to negative 1/3 as u. Ngayon, dahil gumamit yung factoring, pwede natin itong subukan ngayon. Okay. So, let's proceed. So, let u is equal to x raised to 2/3 plus 1. Then, ang d po natin ay equal sa d over dx is equals to d over dx of x raised to 2/3 plus 1. Okay, ang magiging derivative po nito ay magiging 2/3 x raised to negative 2/3 minus 1 yung magiging 0. Yung magiging 2/3. So, 2/3 minus 1, pag kinuha nyo po sagot niyan, yan ay equal sa x raised to the negative 1/3 du over dx. Okay, as usual, i-multiply natin both sides by dx. So, magiging cancel, therefore, ang du natin ay equal sa 2/3 x raised to the negative 1/3 dx. Okay, so, balikan natin yung ating equation. So, ito po yun. Cut ko lang dito. So, equal po siya sa, dito pwede natin ilabas ang 4 as constant. Then, dito, ngayon, white na dito. Yung u natin po ay yung x raised to 2/3 plus 1. Ito yun. So, pwede siya natin gawing u na naka-raise sa 2. Ito po yun ay 2. Raised to 2. And then, yung x raised to the negative 1/3 dx. Asan yun? Ito po yan. X raised to the negative 1/3 dx. Okay, so dito, pwede nyo siyang, okay, so, pwede po siya yung i-divide. Ano ba kailangan natin? X raised to the negative 1/3 lang.
Ibig sabihin, kailangan natin mawala itong 2/3. So, it means we need to multiply both sides by 3/2. Ito, ganun din. So, cancel. Therefore, 3/2 du is equal to x raised to the negative 1/3 dx. Okay. Ibig sabihin pala, yung ating x raised to the negative 1/3 na ito ay equal sa 2/3 over du. Yan. So, iba po, ginagawa nila ganito. So, instead na mag-divide, papakita ko lang sa inyo na pwede rin po doon. Okay, so yung ating, papakita ko lang po na simlang kalalabasan. The integral of 4 of x is to 2/3 plus 1 raised to 2 times x is to negative 1/3 dx is equal to 4 u squared. Okay, then, as you can see, yung nakuha natin dx, nakuha natin du ay kanina is equal to 2/3 x raised to negative 1/3 dx. Okay. Alam mo po natin, kailangan po natin ay x raised to negative 1/3. X raised to negative 1/3. So, ang pwede nyo gawin dito, gumamit kayo ng correction factor. Yung correction factor, kailangan tayo magkaroon ng 2/3. So, ibig sabihin, yung numerator natin sa denominator, lalagyan natin na dito tayo mag-insert ng 2/3 over 2/3. Correction factor yan. Okay, then, saka natin insert itong lang. Balikan natin. So, bago tayo mag-do substitution kasi baka malito kayo eh. So, pinakita ko sa inyo na ito pwede natin 4u squared. Ngayon, gagamit tayo kasi kailangan po natin ay x raised to the 2/3 x raised to negative 1/3. Okay, so ito magiging integral of 4u squared and then x raised to the negative 1/3. Okay, ito po, itong 4u, ito ay ito. Ang problema na lang natin na ito. So, isulat muna natin. So, dito, kung nakita po natin, ang du po natin ay equal sa 2/3 of x raised to the negative 1/3 dx. Dito, instead na mag-divide kayo nitong kasamang coefficient ng x raised to the negative 1/3, pwede po tayo dito gumamit ng correction factor. Okay, ng correction factor, dapat magkaroon kasi ng 2/3 yung ating x raised to the negative 1/3. Okay, ibig sabihin yung ating numerator magkakaroon ng 2/3, then denominator, ganun din, 2/3. So, therefore, ito magiging 4 u squared, then 2/3 x raised to negative 1/3 dx divided by 2/3, which is equal to, ito pwede po natin kunin ng reciprocal niyan. So, magiging 4 times 3/2, then integral of u squared 2/3 x raised to the negative 1/3 dx. Okay, 4 times 3/2, magiging sagot dito ay 4 divided by 2, ito magiging 2 na lang. Okay. 4 divided by 2, ito ay magiging 2 na lang. So, magiging 2 times 3 ay 6. Then, integral of u squared, as you can see, ito pong ating 2/3 x negative 1/3 ay equal sa du. Ito po yan. So, magiging du na lang to. Ngayon, pwede niyang apply ito yung 6d, ito ay nasa form ng u raised to n du. Di po ba? So, magiging 6 times u raised to 2 plus 1 over 2 plus 1 plus 6. So, magiging 6 raised to u cube over 3 plus c. Or equals to 6 divided by 3, ito magiging 2 u cube plus c. Okay, hindi ko pala tapos kasi dapat yung u natin ay ilalagay natin in terms of yung original niyang ano. Okay, ang u natin ay x raised to 2/3 plus 1 raised to 3 plus c. So, ito yung ating magiging sagot. Ngayon, itry po natin itong isang to.
tingnan natin kung same magiging sagot. Dito, ang ginawa ko, after mo ko, hindi ko kasi ang kailangan ko ay x is negative 1/3. Okay, multiply ko both sides by 3 over 2 para maging x is negative 1/3. Okay, so after that, so magiging 4, then yung ating x is 2 plus 1 is equals to u, then nakaraise sa 2. Then yung ating x is negative 1/3 dx equals sa saan to? Sa 3 over 2 pala to, sorry. 3 over 2. Hindi 2 over 3. Ito yun, no? Equals siya sa 3 over 2. So, magiging, okay, magiging 4 times 3 over 2. Pwede natin ilabas yung 3 over 2. Then, integral of u squared du. Simplify muna natin to. 4 divided by 2, ito yung magiging 2. So, 2 times 3 is 6 u squared du. So, equals sa 6 u cube. Okay, 2 plus 1 kasi raised to 2 plus 1. So, magiging 3 over 2 plus 1. So, 3 plus c. Okay, so 6 divided by 3, ito ay 2, magiging u cube plus c. Then, substitute the value of u. Ang u po natin ay x raised to 2 third plus 1. Okay, u x raised to 2 third plus 1 na naka-raise sa 3 plus c. So, ito ang ating magiging sagot. So, as you can see, same yung magiging lang answer.